ko sa inyo si Juan Crisostomo Ibarra, anak ng imang kong kaibigan, kakauwi lang niya galing sa Europa. Iginagagal ako magilala ang kura ng aming bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, binata, ngunit hindi ako matalik na kaibigan ng iyong ama. Ipagpatawad mo ang pagkakamali ko. Tila isang panaginip ang panirahan ko dito sa Europa. Walang ipinagbago rito. Sana hindi mo sakutin ang nangyari sa iyong ama at palagi kang mag-ingat. Sa palagay ko ay malapit kayo sa aking ama. Maaari mo bang ikwento kung ano ang nangyari sa kanya? Batid ng lahat ang nangyari sa iyong ama sa bilangguan. Namatay sa bilangguan ng aking ama. Nakapagtataka na hindi mo pa alam ang balita na ang sinabi ng iyong ama. Maaari mo bang ikwento sa akin kung bakit nabilanggo ang aking ama? Napakamabuting tao ni Don Rafael, ngunit siya ay pinalatangan na siya ay isang elehe at pinigistiro. Ginawa ko ang lahat upang matulungan ang iyong ama na si Don Rafael, ngunit sa huli ay siya ay namatay dahil sa sakit sa bilangguan. Malalaman mo lang ang lahat tungkol kay Kapitan Tiago. Siya ang magkukwento sa iyo. Sadyang napakaganda nila. Maria Clara, nandito na yung iniirap na si Ibarra. Sige, napapunta na. Ba ako naaalala? Gusto diyang makalimutin ka na dahil sa mga magagandang dalaga na iyong nakilala sa iyong paglalakbay. Paano kita malilimutan gayon ang tinig mo narinig ko mula sa gubat ng alimango? Nakalimot ako sa ating tungkulin. Kailangan ako magbalik sa San Diego upang gampanan ang araw ng mga patay. Ang karunungan ay para sa mga may puso lamang. Saan ang tungo niyo? Pupunin ko namin sa kumbento ang aming mga gamit. Natin kung sino ang mas masusunod at mas makapangyarihan. May mahalaga tayong pag-usapan, Santiago. Sa tingin ko ay isang inkantado ang matandang Kastila. Talaga nga, nakakatakot ang Kastilang iyon. Pati nga ang kanyang pananalita ay parang nasa ilalim ng bangin. Nalilibig lang pala ng sumukay natin. Kaya pala ang baho ng amoy, masusuka ako sa amoy. Maaari niyo bang ituro ang libingan ni Don Rafael? Isang malaking krus ang palatandaan. Isang krus? Oo. Ang krus po ay sinunog ko na. Sinunog? Inutos sa akin ito ni Padre Garote. Okay. Ano ang ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkakamali ka, wala akong masamang ginawa sa iyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka ang dating Cora ang tinutukoy mong may masamang ginawa sa iyong ama. Hindi pa ba kayo uuwi? May paparating na bagyo at nag-iintay na ang iyong inay sa inyong pagdating at naghahanda ng masaganang pagkain. Hindi pa kami maaaring umuwi hanggat wala pang ikawalo ng gabi. Utos iyan sa amin ng kura. Kung gano'n ay mag-ingat kayo at huwag na huwag lalapit sa kapanaryo kung kukulong. Opo. Maaari na po ba kaming umuwi? Alas 10 pa kayo ng gabi makakauwi. At ikaw, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nilalabas ang iyong ninakaw. Kuya, papatayin nila ako! Huwag mo akong iiwan!
kayong matakot, ina. Naiwan sa kumbento si Crispin. Diyos ko, salamat at ikiligtas. Maaari na bang ako si kumpare? Siya ay may sakit. Si Crispin ay nasa sakristiya, si Basilio ay nasa amin. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko lamang bakausap ang aking anak. Nang naiwan dito si Crispin. Ngunit si Crispin ay tumakas at ngayon pinaghahanap ng mga Guardia Civil ang mga bata. Dahil sama ng aking loob, nagkasakit ako ng matagal at nang ako'y gumaling, nagpuna kong kakaunti na lamang ang bata sa kailan. Ngayon, nag-iba ang pagkakilala nila sa akin. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil hinayaan ako na siyempre mayroong pagdamalo sa pulong sa lipunan. Ang mga bagay na iyon ang tugos ng Panginoon. Sangayon din ako, ngunit iba ang nais ng kura. Gusto ng kura ay 6 na posisyon, 3 sermon, at 3 misa mayor. Komedya na may awitan sa pagitan ng yugto. Ito ang mga ibig ng mga kura, at ako'y nakatango lamang sa kanya. Hinahanap namin ang iyong anak. O yung malaki ay nakatakas. Pero yung maliit, saan mo itinago? Huwag ka magsinungaling kundi mamamatay ka. Mga Ginoo, matagal ka na pang hindi nakita ang aking anak. Kung gayon, bigyan mo kami ng salapi upang hindi ka namin hulihin. Anak ko po ay naghihirap, ngunit hindi nagnanakaw. Maghalughog kayo sa aming bahay. Kapag may nakita kayong kahit magkano, gawin ninyo ang inyong nais. Manahimik ka at dadalhin ka namin sa kwartel. Bitawan niyo ako! Mahimik ka! Yan na, Lumabas ka! Kung gano'y mag-picnic tayo kinabukasan. Susulatan ko at aanyahan ko ang aking mga kaibigan. Tapatin niyo ay kayo ay aking inaanyahang dumalo sa salo-salo idaraos bukas. Ano niyo dadaraon? Ang ibig ng dalaga ay sa batisang malapit sa gubat ng balete. Ang pandang pagkakataon, tinatanggap ko ang iyong paanyaya. paano ka, Padre? Ako ay naliligaw. Narito kami upang hulihin si Elias, sapagkat siya ay isang masamang tao. Pinagbuhatan niya ng kamay ang pari. Magandang araw, Ginoo. Anong matutulong ko sa iyo? Magandang araw din po. Narito ako upang humingi ng tulong sa pagpapatayo ng paralan. Sino ang maaari kong nakita? Maaari kayong lumapit sa makapangyarihang tao. May mga tao palang kapaspalad. Maghapong hindi tayo nakita. Nabalitaan kung may sakit ka. Ipinagtulos kita ng kandila bagamat sinabi ng tatay na hindi ka naman daw malubha. Hindi nila ako tinigilan kagabi hanggat hindi ako tumutugtog ng piano at nagsasayaw. Tunay na napakaraming nakakaabalang tao at kung hindi lamang kay Padre Damaso, napilit na ako'y nililibang. Marahil ay natulog na lamang ako. Isulat mo sa akin ang iyong karamdaman at magkikiusap ako kay tatay na dalawin ka. Pinapunta ko si Anding upang ipagluto kang tsaa. Mas mahusay siyang magluto kaysa iba mong katulong. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pagpasa amin ang kaharian mo. Hindi na loob mo, dito sa lupang para lang sa Huwag kang lumapit sa bato na ibabaon sa lupa dahil ito ay magdadala ng panganib sa iyong buhay.